Paano po ang mga panawagan ninyo? Malapit na po ang ating BARM parliamentary elections this coming September. Paano po Opo. ito makakaapekto kapag hindi po pakikinggan ang mga panawagan po ninyo? Malayo pa pong pinanggalingan natin, Sir BARM. Dumayo po ng Metro Hmm. Manila ang ating mga kapatid na Moro para po igit ang Hello. kanilang karapatan. Opo. Meron na lang po tayong 91 days no, para sa BARM election at malaking oras yun na mga posibleng may mangyayari, no, lalong-lalo na sa national government. Yung panawagan natin na ibalik sa MILF-led, yung Bangsamoro Transition Authority ngayon, government dito sa BARM, ay yan ay expression ng ating sentiment no, sa mga nangyayari dito sa BARM. At yan ay subject to the will of the national government dahil ang pag-postpone or pagtuloy ng election, yan ay nasa national government power yan. Ang ating lang ay panawagan. Pero ang pinaka-importante ngayon ay yung bigyang pansin ng national government yung implementation ng peace agreement, kasi whether with magkaroon ng election o tuloy ang election, hindi matuloy ang election, dapat ongoing, on track yung implementation ng peace agreement, kasi malawak po ang peace agreement, kasama na po dyan yung normalization. At ngayon ay nasa suspended lahat ng implementation dahil matatandaan natin ng leadership ng MILF ay nag-suspend ng implementation ng peace agreement until ma-appoint yung chairman ng GPH Peace Implementing Panel. Kasi naman paano ka makakapag-implement kung wala kang counterpart na pag-uusap kung paano, no? Paano malaman ang status, ang assessment ng peace agreement at hanggang saan na bang na-implement sa peace agreement kung wala kang counterpart na mapag-uusapan, no? So yun ang ating panawagan. Opo. At ito ay nakita namin unang-una doon sa election na marami yung ating si Subsecretary Anton Lagtameo at yung dating secretary ng OPAPRO, si Secretary Galvez, ay talagang malaki ang papel. Kaya nagkaroon ng problema na ganito. No? Maganda, kapartner, maganda ang BARM 2019 hanggang 2025 before March 9, 2025. Maganda. Kahit sa PSA statistics, maganda yung mga result na economy natin. Maganda yung naalis na po sa number 1 na pinakamahirap na region ng BARM. Pero itong nagdaang isang taon ay napakagulo ng BARM at maraming hindi magandang nangyari sa BARM. Opo, pero may mga nagsasabi, sir, na why not antayin na lang talaga yung resulta ng eleksyon by September para po magkaroon na talaga ng sinasabing full autonomy na nasasaad po dito sa Bangsamoro Organic Law ating mga kapatid ating mga kapatid sa BARM. Anyway, Opo. sir, malapit Opo. naman June, July, August, September na po. Parang ganun yung Opo. sinasabi ng iba. Anong reply mo dun, sir? Opo, matatandaan natin, kapartner, na meron pong petition ang na-file sa Supreme Court ngayon questioning yung BAA number 86 o yung panibagong redistricting law na pinasa nila dahil according to sa petition na yun ay unconstitutional yung batas na yun. At ito yung ini-implement nilang batas dahil sa yung unconstitutional dahil sa gerrymandering again, yung ginawa nila doon sa batas na yun. At ito yung ini-implement nila ngayon na sa election na ito, yung kinu-question sa Supreme Court na gerrymandering. Again, ako personally binasa ko yung batas na yun ay talagang in-empower nila, no? Yung mga trapo, no, mga traditional politician dito sa BARM at para sila ang humawak sa BARM. At kung gayon ang mangyayari, no, babalik tayo sa status quo, no? Ibig sabihin yung mga dating gawi dito sa BARM at ito ay hindi maganda, no? Hindi maganda. Alam natin na yung ARM ay failed experiment. Hayaan ba natin na yung BARM ngayon ay another failure na autonomy dito sa Bangsamoro? Yun nga rin, sana ang Supreme Court, no, marami tatlo ang apat na petition na na-file, no, sa Supreme Court ngayon.
yung mga batas na inemendahan nila o binago nila doon sa Bangsamoro Electoral Code ay kinwestiyon din sa Supreme Court dahil yun nga, binibigyan ng kapangyarihan yung mga politiko, yung mga traditional politician. And in fact, ang isa sa mga controversial na bill na na-file na hindi pa naging batas, bill pa lang, at yung pag-abolish ng anti-political dynasty law dito sa BARM. Yun ay nakakalungkot, no? Kung ito ay bibilisan nila at itong bagong GPH-led na government-led na MPs, member of the parliament ng Bangsamoro Transition Authority Parliament, ay nakakalungkot, no? Nagpasa tayo ng anti-political dynasty law, regional law sa BARM, at ngayon ay may bill silang inifile na i-abolish naman ito, yung anti-political dynasty. Ganyan ho ang nangyayari ngayon dito sa BARM. Yung pinasa namin ng mga batas para maging fair ang election at lahat ay mayroong oportunidad para makilahok at makakuha sana ng isang seat sa parliament dahil doon sa mga batas na pinasa nila at ngayon ay kinwestiyon sa Supreme Court ay mawawala dahil mapupunta lamang sa mga traditional Opo. politician. Yan ang problema dito sa BARM. Opo, Attorney, huli na lang sa aking side. Ano po ang mga activities na inyo pong gagawin para po ipagsigawan, para po marinig ang boses ng Bangsamoro ng Malacanang kaugnay po sa inyong mga panawagan? Opo. Yan po ay meron po tayong communication, no, sa pamumuno ng ating chairman sa MILF Peace Implementing Panel. Patuloy po tayo nakikipag-engage sa national government at pati rin sa mga CSO organizations para po magkaroon sila ng kumbaga ay updates, no, kung ano ang mga nangyayari, no, dito sa BARM at dyan sa national government at pag-uusap. At kaya po nagkaroon po ng rally yung mga civil society organization dahil nalaman po nila ang tunay na kalagayan ng nangyayari dito sa BARM at sa pag-implement ng CAB Peace Agreement. Kaya po sila ay gumalaw na po, no? Kumbaga ay napuno na po sila sa paghintay kung saan patungo o direksyon itong BARM at ng pag-implement ng peace agreement, no? Kami ay nagtitiwala at naniniwala sa ating national government na pakikinggan ang tinig ng Bangsamoro na nananawagan para sa pagbabago dito sa BARM. In fact, ito napapansin din natin, no? Nag-create po ng bagong political party, regional political party under sa national government, no? Yung Bangsamoro Federalist Party o BFP. Ito yung sa tingin namin na political party ng national government dito sa BARM. Ang problema po dito, kapartner, ay talagang pre-nation nila yung mga mayors at yung mga governors na sumanib dito sa party na ito. In fact, kung namomonitor natin sa regional news dito sa BARM ay nag-take out na po lahat ng mga mayor sa BFP. Bago lang ito, hindi pa ito siguro 3 buwan gulang pa lang ito political party dahil sa paniniwala namin sa pressure ng Malacanang at sa pressure ng BARM government ngayon. Kaya nangyayari yung political party ng UBJP ay lahat ng mga kapartner ng UBJP ng MILF ay napupunta po sa political party na yan dahil sa pressure ng aming paniniwala ay pressure na galing sa taas. So yan ang medyo hindi maganda ang situation natin dito. Sana ay pumagitna ang national government at kausapin ng MILF Peace Implementing Panel para maayos ang problema ito.